Okay, magandang hapon po sa ating lahat. Welcome po sa Victory Lukban. So kung meron kang katabi diyan na bago ngayon, sabihin mo, "Ang ganda-ganda mo." 'Yan. Yeah. Yun talaga 'no, pagka talaga sinabing maganda at gwapo ka talagang masayang-masaya 'no. Pero totoo naman po yun. Magandang hapon po sa atin lahat and we want you to feel welcome po sa ating pong simbahan. At kung nandito ka ngayon, feel free na ito po'y angkinin mo na iyong tahanan po. So ngayon po ay tayo'y dadako sa salita ng Panginoong Diyos. Nasa ikapitong yugto na po tayo ng serye natin na Jesus is greater than. Si Jesus po ay wala nang hihigit pa, o we talk about the superiority of Jesus. And ngayon nasa ikapitong yugto na po tayo na pinag-uusapan po natin ngayon yung better covenant o ang mas mabuting kasunduan. Last week we talk about the better things o ang magandang hinaharap na meron tayo. Na makikita po natin doon na last week na may confident tayo sa kinabukasan kasi ito'y naka-anchor dun sa unchangeable character ni God. Na ang ating pong Panginoong Diyos ay hindi nagbabago. Kung sino po siya na Diyos noon, ngayon, at magpakailanman ay hindi po ito magbabago. So, asan po yung kasiguraduhan ng ating kinabukasan? Ay nakabase po sa ating pong Panginoong Diyos. Sabi po dun sa scripture na binasa natin in Hebrews 6 na nangako siya mismo sa kanyang sarili. Ibig sabihin po, ang Diyos na nagbigay siya ng pangako kay Abraham na ikaw ay pagpapalain ko at padadamihin ko ang iyong lahi, na alam naman po natin na ang purpose nun ay sa lahi ni Isaac ay magkakameron po ng Messiah, which is the lineage of Jesus through Isaac. And yung pangako pong yon ay binigyan ng kasiguraduhan ng Panginoong Diyos dahil nangako siya mismo sa kanyang sarili. Dahil alam naman natin ang pangako ay nakabase sa kakayanan ng nangangako sa'yo. Pagka tinanong ko kayo, sino po dito na nangako ka na? May tumaas ang kamay. Sino po dito na napako na ang iyong pangako? Meron. Meron din naman. Maigi na lang, nasa tama tayong simbahan. Pero ang Diyos po, kaya po siya nangako sa kanyang sarili dahil alam niya na yung kadakilaan na meron siya, yung kagalingan na meron siya, ay tunay na ang lahat ng kanyang pangako ay matutupad. Hindi lang siya nangako sa kanyang pangako, pero sumumpa pa siya sa kanyang pangako. Kaya daw itong dalawang bagay na ito nagpapatunay na ang Diyos ay hindi magsisinungaling. So, kung isa-summarize natin, may confident tayo for the future because He is our God, who is a God na merong character na unchangeable. And now, ngayon naman, pag-usapan natin, nangako na siya, sumumpa pa siya, ngayon naman, gumawa siya ng kasunduan para ang sangkatauhan ay magkameron ng kasiguraduhan na yung pangako niya ay hindi niya babaliin. Pagka sinabing kasunduan o covenant, ito ay ang ibig po sabihin nito is a binding agreement where two parties who are not part of the same family become family. So parang mas ang covenant daw po ay ito daw po ay kasunduan ng dalawa na pagka sila nagkasundo, magiging parte na sila nung pamilya. And in ancient time, it was held a high regard to the point that whoever did not fulfill their part was met with punishment or consequences. In the Old Testament, God made a covenant with His chosen people, Israel. However, time and time again, Israel would break their part of the covenant by sinning against God. Ang Diyos po ay nagbigay ng kasunduan sa mga pinili niya, sa mga hinirang niya. Even kay Moses, sabi niya doon, ikaw ay gagawin kong in my eyes, ikaw ang pinaka maganda sa aking paningin. At ito ang sabihin mo sa buong Israelita. Then He made a covenant about the 10 Commandments na ito ang gagawin ng sangkatauhan
na when we look into these 10 commandments, inaano ng Diyos na ito ang dapat sundin ng sangkatauhan. Pero because ang tao ay laging nasasadlak sa hindi pagsunod o nagkakamali. Sino dito meron kang katabi na mukhang nagkakamali? Ba't sa akin lahat kayo nakatingin? And hindi po tayo, wala po tayong pagkakaiba sa mga Israelita. Sometimes we make a promise to God and we always fail. And doon po pumapasok yung mga punong pari o yung mga piniling pari na sila po yung taga-offer ng sacrifice para muling magkasundo, magkameron reconciliation, yung tinatawag na mali nilang nagawa. At ito po'y covenant na ginawa ng Panginoong Diyos sa tao, pero ngayon naman, it's a covenant between God and Jesus. And Jesus is the better high priest who made this covenant. Can we all stand up and let us read the Word of God so that we will understand and we will look why make this covenant better through Jesus. Why God sent Jesus and appoint him as the ultimate high priest and guarantor of a new better covenant. In Hebrews 7 verse 20 to 28, basahin po natin in ASND version. Mas mabuti ang bagong pag-asang ito dahil nilakipan ito ng Diyos ng panunumpa. Hindi siya nanumpa nang gawin niyang mga pari ang lahi ni Levi, pero nanumpa siya nang gawin niyang pari si Jesus. Ito ang sinabi ng kasulatan, sumumpa ang Panginoon na ikaw ay pari magpakailanman at hindi magbabago ang pasya niya. Kaya si Jesus ang naging katiyakan natin sa isang mas mabuting kasunduan. Maraming pari noon dahil kapag namatay ang isa, pinapalitan siya ng isa upang maipagpatuloy ang mga gawain nila bilang mga pari. Ngunit si Jesus ay walang kamatayan, kaya hindi nalilipat sa iba ang pagkapari niya. Kaya maililigtas niya ng lubos ang sinumang lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya dahil nabubuhay siya magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Kaya si Jesus ang punong pari na kailangan natin. Banal siya, walang kapintasan, walang kasalanan, hiwalay sa mga makasalanan at itinaas ng higit pa sa kalangitan. Verse 27, hindi siya katulad ng ibang punong pari na kailangan maghandog araw-araw para sa kasalanan niya at pagkatapos para naman sa mga kasalanan ng mga tao. Si Jesus ay minsan lang naghandog para lahat ng ialay niya. Si Jesus ay minsan lang naghandog para sa lahat ng ialay niya ang kanyang sarili. Ang mga tao na naging punong pari ayon sa kautusan ay may mga kahinaan, ngunit ayon sa sinumpaan ng Diyos, matapos maibigay ang kautusan, itinalaga niya ang kanyang anak na maging punong pari magpakailanman dahil natupad nito ang layunin ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming pong salamat na isinugo mo ang kaisa-isang mong anak na si Jesus na nagbigay ng mas magandang kasunduan sa sangkatauhan. Maraming pong salamat, Lord, that Jesus become a high priest. He sacrificed himself so that we inherit this salvation. And this salvation is the start of our good and real relationship to you. We pray, God, that we will see, Lord, what you did on the cross that make us better. Give us a better hope for the future because you are a God also
who intercede us. Lord, help us to understand your word. In Jesus' name we pray. As everybody say amen. Okay? Why this covenant better? Because Jesus is better priest. He offer better sacrifice and he mediates better covenant. In verse 20, sabi po dito, mas mabuti ang bagong pag-asang ito dahil nilakipan ito ng Diyos ng panunumpa. Hindi nanunumpa ng gawin, hindi siya nanumpa na gawin niyang mga pari ang lahi ni Levi. Pero nanumpa siya ng gawin niyang pari si Jesus. Ito ang sinasabi ng kasulatan, sumumpa ang Panginoon na ikaw ang pari magpakailanman at hindi magbabago ang pasya niya. Makikita po natin dito why Jesus is the better high priest. Because the law, limitation, and Christ, better hope. Ang kautusan ay may limitasyon, pero kay Kristo ay may pag-asa. The Old Testament law, the commandments and rituals given through Moses was never meant to make people spiritually perfect. In the Old Testament, nandun po ang mga punong pare nag-o-offer ng sacrifice. Sabi doon, yung binasa po natin, bago din sila pumunta doon sa Holy of Holies, sila muna ay mag-aalay ng sakripisyo para sa kanila, and the same time, sila naman po ay mag-o-offer ng sacrifice. The context po nung binasa natin, yung mga Jewish Christian ay gusto nang bumalik sa pagiging Judaism o yung tinatawag natin Law of Moses. There's a lot of ritual na ginagawa po ang mga Judaism, and there's a favor if you are Judaism. Bakit? Pagka kay Judaism, walang persecution sa'yo, may favor sa'yo sa trabaho. Pero pagka ikaw naman ay Kristiyano, ikaw ay Hudyo na Kristiyano, merong persecution na ginagawa po sa mga Hudyong Kristiyano. To the point na ang bahay daw po nila ay sinusunog. So kung ikay papasok sa trabaho, isa ka bang Kristiyano? Ano ka? Ano? Ano nga ba yung mga kasama ni Juday? Judayan ba yan? Juday. Basta, ikaw ay Hudyo or ikaw ay isang Hudyong Kristiyano. Pagka sinabi mo Hudyong Kristiyano, doon ka na sa pinakamababang lugar. Or some of us, nung naging Kristiyano ka, naging tapat ka naman sa iyong mga ginagawa, pero kung sino pang gumagawa ng tama, ikaw pa ang napupunta sa kapahamakan. O asan na yung justice na tinatawag? Sino dito, meron kayong mga mahal sa buhay na hindi Kristiyano? Tapos nung naging Kristiyano ka, ibinigay mo na ang lahat, nagpakabuti ka, nabago ka. Pero ang dami pa rin mga sinasabi sa iyo nung hindi Kristiyano. Then every time na titingin ka sa Bible, love your enemy. Lord, ginawa ko na nga ang lahat. Mamahalin ko pa. Pakakainin ko pa ito. Bumalik na lang kaya ako sa dati. Parang gano'n. That's why sabi nung author, the law has a limitation, but Jesus give us better hope. Yung ritual na ginagawa ng mga ito ay hindi sapat. Pero si Jesus ay sapat na. The Old Testament law, the commandments and ritual given through Moses was never meant to make people spiritually perfect. Hindi ito magbibigay sa tao ng kaperpektuhan. God's standard it shows people God's standard and reveal sins, but it could not change the heart of bring people. When we look into the Old Testament, when we look into the law,
hindi daw po ito magbabago ng puso ng tao. Pero ire-reveal nito yung ginagawa mong mali. Sige nga, subukan natin. I will going to read the 10 commandments. And this is the 10 commandments. Worship only God, or you shall have no other gods before me in Exodus 23. Second, make no idol. Wala tayong ibang idol. Or wag kang, you shall not make for yourself a carved image or any likeness or anything that is in heaven above or that is in the earth beneath. Do not take God's name in vain. Remember the Sabbath. Honor your parents. Sa mga estudyante, ika-5 utos, igalang daw natin ang ating mga magulang. Ika-6, do not murder. Ika-7, do not commit adultery. Ika-8, do not steal. Ika-9, do not bear false witness. Ika-10, do not covet. And when we look in this, nagkameron po tayo ng standard and framework na ito yung dapat natin gawin. And some of us, sino dito tinamaan kayo nung binasa mo to? And that's happened when we look into the law. Pero it will not give us a changed life. Externally, oy, parang ganito, may rules po kami sa bahay. Bawal kumain sa sopa. Bawal magdala din ng pagkain sa kwarto. Pag wala yung mga bata, pwedeng kumain si daddy. Pero pagka dumating, ay talo pa yung mga magulang. Ay dati, sabi mo ganyan, sabi mo ganyan. Nag-away kami mag-asawa. Hindi naman kami totally nag-aaway. Yung parang medyo malakas lang yung boses namin. Sabi niyo, bawal ang away. Parang ganon. And this law or in the Old Testament, it shows us the framework. But it's not totally change us. Sino dito, sinubukan mo ng bumait? Napakanta ka pa, gusto kong bumait pero di ko magawa. Di ba? Until the time you have a relationship with Jesus. Nung nado tayo sa iba, pagka nakasimba ka na at nakapag-sign ka na ng X, ewan ko kung anong sign na ginagawa natin, or minsan nakasimba ka na, pag-uwi mo ng bahay, oy, magsimba naman kayo, ako nakasimba na ako, kayo hindi ka pa nakakasimba. Pagka nag-abuloy ka, pinapakita mo pa sa maraming tao. Parang it will make you better kung sino ka, but totally, internally, there's no changes. But Jesus, as the new high priest, introduced the better hope, meaning a new way for people to come close to God through faith in Him, not just through religious rules. There's an internal transformation happen. Remember when the first time you accept Christ as Lord and Savior of your life? Natandaan mo pa ba yun? Yung pinakamagandang nangyari sa buhay mo. And all of a sudden, yung dati mong ginagawang kasalanan ngayon, nagkakameron ka na ng conviction. Oy, mali ang ginawa mo. O nga, no? Kaya dati wala ka namang problema. Dahil yung tukso hindi mo na nilalayuan, hinahabol pa at nilalapitan mo pa yung tukso. Pero ngayon, naging Kristiyano ka na, the God, the Holy Spirit is in us, living in us, and remind us in the things that we are doing wrong. But the Bible says also, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. It gives us a new hope na there's a better hope in Jesus. May pag-asa, may pagbabago na nangyayari po sa atin.
The Ten Commandments provide a moral framework for relationship with God. Yes, ito yung framework having a relationship with God. And other emphasizing the principles such worship, respect, and love, but did not provide the ultimate solution for human imperfection and separation from God. Yes, meron po mga nagsasabi, gumawa ka ng mabuti at ikaw ay maliligtas. Umanib ka sa aming relihiyon at ikaw ay maliligtas. Pero kahit po anong gawin nating mga tao, it will not happen. Sabi po, ang tenga ng Diyos ay hindi bingi para tayo ay marinig. Ang kanyang kamay ay hindi maiksi para tayo ay abutin. Pero ang ating kasalanan ang naglalayo sa Panginoong Diyos na meron tayo. And through Jesus, because of Jesus, because He sacrificed Himself, there's a way na yung mga kasalanan po natin ay kinuha ng Diyos, namatay sa krus ng Kalbaryo, pagkalipas ng 3 araw, nabuhay muli, at ngayon kapiling na siya ng ating Diyos Ama. Na kung sinong mananampalataya sa Kanya ay magkakameron ng buhay na walang hanggan. Sino po dito natutuwa na meron ka ng kasiguraduhan sa buhay na walang hanggan? Pwede ba natin palakpakan ng ating Panginoon? In Jesus, God gave us something far better, a new and living hope, and a way to come close to Him based not on our pala yun, but on Christ's finished work. Nagkameron po tayo ng daan para maging manumbalik yung relasyon natin sa ating Panginoong Diyos. In Genesis 1 and 2, God created all for the people. And after He created all, ngayon, nilikha niya ang tao na mas special kaysa dito sa buong mundo. After nga, in Genesis 3, pumasok po yung tinatawag na kasalanan. And because of the sin, nahiwalay po ang sangkatauhan sa ating Panginoong Diyos. Kaya po siya ay gumawa ng daan. Kailangan merong isang walang bahid na kasalanan who is qualified to be the sacrifice for men. Because for all have fallen short to the glory of God. Lahat ay may nagawang kasalanan. Walang sangkatauhan. Sa lahat ng tao po ay may nagawang kasalanan. Even si Mama, basta si Mama, at saka si Santo, kung tao po yan, hindi ko po ginagawang katatawanan po sila. O wala po akong ginagawang katatawanan. But some of them, when you ask them, ang alam po nila, walang kasalanan po si Mama. At si Mama daw po ay mas makapangyarihan sa anak para ikaw ay mas makalapit sa Ama. Ay syempre, ito nga naman ay anak lang. Ay di yung nanay ka lumapit, parang ganoon. Padrino system pa rin, pero hindi po. Ginamit lang po si Mary para magbigay daan sa panganganak ni Jesus. Pero Jesus is the only way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. So because of Him po, nagkameron po tayo ng puwang na pwede na po tayong lumapit sa Ama. Every time, every moment, pagka po tayo dito meron kayong kamag-anak sa ibang bansa. So, kailangan natin ng internet, ng load para kumonek doon. Same thing, kailangan po natin si Jesus para magkameron po tayo ng magandang relasyon sa Panginoong Diyos. Dahil kay Jesus,
kinuha niya po ang ating mga kasalanan. Every time and then, pagka humaharap po ako sa iba, kinakanta ko po lagi ito. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Pero iba na pala yung tono ngayon, ano? Nunumpa talaga, eh, 'no? Lagi po pinapaliwanag. Every time and then kinakanta natin itong kordero ng Diyos na ito. Pero alam ba natin kung anong ibig sabihin ng kordero ng Diyos o sino itong kordero ng Diyos? Sa atin po hindi natin maintindihan yung kordero. Kasi yung kordero po, ito po ay yung batang tupa. Or kung ito po ay aso, ang tawag po dito, tuta. Kaya tayo, wala naman tayong gasinong tupa dito kaya hindi mo maintindihan yung kordero. And kordero ng Diyos na nag-aalis, in the Old Testament, it is batang tupa. And in the New Testament, ito po ay sawangis ng Panginoong Hesukristo na nag-aalis ng ating mga kasalanan. And only through Jesus, nagkameron po tayo ng daan, ng katotohanan para po tayo ay maka-access at makalapit sa ating Ama. Who among you here you are grateful that you have this Jesus? You have a better relationship to Jesus. Despite of many things happen into you, there's assurance in our eternal hope. Meron pong kasiguraduhan sa ating pong kinabukasan. Every time tumatayo po ako sa funeral service, lalo na po Kristiyano yung namatayan at nasharean ng gospel po yung namatayan, ang sarap po mag-share ng word. Yes, tayo po dito ngayon ay nalulungkot. Sabi ko lagi po nalulungkot dahil akala natin si nanay na ang dumadaan sa pinakamatinding pagsubok o siya na yung pinakang kawawa dito. Pero tingnan po natin, hindi po dahil tinanggap niya po si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, siya po ay kapiling ng Ama. At yung mga bagay po na nandito sa mundo na paghihirap ay wala na po. Siya po ay nagtagumpay na. Yung mga tao po kahit po umiiyak, pero nakita nila, oo nga pala, no, si nanay ay nasa magandang kalagayan na. It is because of Jesus. The same thing to us today. Ang law has a limitation, but this Jesus has limited. There's a better hope in Him. The certainty of this news, of this new way, is guaranteed by God's own promise. Kung makikita po natin in Psalm 105, ito po yung pangako niya na meron pong mas magaling na punong pari at itong punong paring ito ay gagawin niyang magpakailanman. Second point that we have, the better covenant is permanent and establish a lasting relationship that goes beyond temporary agreement. Bakit ito po ay better covenant? Ang mas mabuting tipan ay permanente at nagtatatag ng matibay na ugnayan na lampas sa pansamantalang kasunduan. In verse 24, but he hold his priesthood permanently because he continues forever. Verse 25, consequently, he is able to save to the uttermost those who draw near to God through him. He is able to save daw in the uttermost. Ang lahat ng bagay ay kayang iligtas niya sa pamamagitan ni Jesus. Since he always lives to make intercession for them. Ang Panginoong Jesus daw po ay patuloy at patuloy na nagdadasal sa atin. Verse 27, he has no need like those high priests to offer sacrifice daily, first for his own sin, and then for those of the people's sins. He did this once for all when he
when He offered up Himself. Hindi in verse 27, sige in Tagalog, hindi ko pala nailagay dito. Hindi siya katulad ng ibang punong pari na kailangang maghandog araw-araw para sa kasalanan niya at pagkatapos para naman sa mga kasalanan ng mga tao. Si Jesus ay minsan lang naghandog para sa lahat nang ialay niya ang kanyang sarili. Ito po dahil kay Jesus, permanente po at matatag at matibay ang ugnayan. Hindi lang po ito pang samantalang kasunduan, but ito po ay magpakailanman. There's a limitation po yung mga priest noon. Bakit? Marami daw pong pari noon kasi namamatay. At pagka namatay na, kailangan muling isalin. Pero ang ating pong Panginoong Diyos o ang ating pong Panginoong Jesus is better because hindi po siya namatay at siya po ay magpakailanman. We have a better covenant with God because Jesus is a high priest forever. Since He lives eternally, this promise can never be broken. Jesus showed His great love by giving up His life and dying for our sins. Namatay po siya. Sorry, mali pala yung sabi ko. May nasabi ako na hindi siya namatay. Pero because of our sins, He chose to die for our sins. He did not stay, but He did not stay dead. But He rose again and lives forever. Because death cannot defeat Him, nothing can stop Him from keeping this promise for us. As our eternal high priest, Jesus always make it possible for us to approach God's throne with confidence. Meron pong scripture sa Bible, o kasalanan, o kamatayan, nasaan ang iyong tapang, or o death, where is your sting? Dahil po sa nangyari sa cross ng Kalbaryo, ang kasalanan po ay nawalan ng puwang sa sangkatauhan. The better covenant means we have an unbreakable bond with God through Jesus. Yung covenant po na ito na dati ang nagbibigay ay ang tao, pero ngayon po, nung Jesus na, it will not be breakable. Sabi ko po kanina, ang tao fall always into break this covenant. But when the sacrifice of Jesus, when He sacrificed Himself, ito po ay nag-end up na when He sacrificed Himself, nabayaran na po ang lahat ng ating kasalanan. Noon po, araw-araw, kailangan mag-offer. Or kung dito po sa simbahan natin, pagka kay umaten dito, dapat meron kang pang-offer. Nung dumating si Kuya Chester, may dalang kalapati. Ano kaya kasalanan ni Kuya Chester? Nung dumating si Kuya Mark, may dalang kalabaw. Aba, parang mas malaki ang kasalanan nito ah. Ay dumating na si pastor. Walang dala? Itaas ang elepante. What do I mean? Because of Jesus, hindi na po natin kailangan mag-offer. Sabi doon, when the time na namatay po si Jesucristo, yung ano po, yung kurtina po na naghihiwalay from the holies of holies at doon sa mga makasalanan, na break na po yun at nagkameron na po tayo ng access to God. It means, if we are a Christian at nagkameron po tayo ng kasalanan at ng kasalanan, kung tinanggap mo na po si Kristo, ang tingin pa rin po sa iyo ng Panginoong Diyos ay wala kang bahid na kasalanan. Again, ulitin ko po.
How you hear you accept Christ as Lord and Savior of your life? Pakitaas yan. Kahit tinanggap mo na ba si Jesus, vulnerable pa rin po ba tayo sa kasalanan? Yes. But ito po yung maganda nito. Kahit tayo po ay nagkasala ngayon, magkakasala tayo bukas, at magkakasala pa po tayo muli, ang tingin pa rin po sa atin ng Diyos Ama, ay wala po tayong bahid na kasalanan. Ang nakikita niya po doon ay yung ginawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo. And you are holy, you are righteous, you are a royal priesthood. Palakpakan naman po natin ang Panginoong Diyos natin. This give us hope, security, and motivation to grow in our faith every day. At ito po yung nagbibigay sa atin ng pag-asa sa kinabukasan. Pag-asa na patuloy at patuloy nating gawin yung nararapat sa Panginoong Diyos. Yes, Lord, ito yung pinagdadaanan ko, pero I will continually trust in you. Yes, ito yung nakikita ng physical kong mata. Parang wala nang pagbabago, wala nang pag-unlad. Every time ay bubunot ako ng budget, pag nakalabas na yung kahanap, wala pa rin. Tight na tight pa rin. Pero God give us a better hope. May pag-asa po sa ating Panginoong Diyos. Last point. The better covenant is perfect and complete. It is perfect and complete. Hebrews 7 verse 25. Kaya maliligtas niya ng lubos ang sinumang lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Or in English version, consequently, He is able to save to the uttermost those who draw near to God through Him or through Jesus, since He always lives to make intercession for them. Pagka sinabi mong uttermost, ang ibig po sabihin nito is an old-fashioned word that means complete or total. So ang atin daw pong Panginoong Diyos ay kayang iligtas tayo ng buo at kompleto. It means full package. The utmost extent to uttermost implies something is done or achieved to the greatest possible degree. So pagka po sinabi natin, better covenant is perfect and complete, a better covenant is final and all sufficient. A better covenant is fully accomplished. The better covenant is eternal and complete. Full package na daw po ito. It means it is done already in Jesus Christ. When He died in the cross, sabi niya, tetelestai. It means it is finished. It is already done. It is complete. It is sufficient. Wala na daw pong pagkukulang. It is already done. Sino po dito sa elders muna? Sino dito kilala mo si Fernando Po Jr.? Yan. Napanood mo ba yung mga pelikula niya? Hindi ako nakatingin sa'yo, Ate Piner, ha? O kung kayo naman ay mga kabataan, hindi nyo nakilala si Fernando Po. Sino po dito kilala mo si Tanggol? And every time mapapanood natin, parang pong buhay ng Kristiyano. Sa umpisa, laging gulpe. Pak, 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 pak. Sabi ni Fernando, Pero pagkagbunti na po si Fernando, pak, pagka po nakipaglabanan ng barilan,
Isa lang po siya pero ang dami ng kaaway. Patay po ng patay. Pero sa una, laging talunan. The same thing to us. It is already done, but not yet. Some of us, there's a need. Some of us in our situation in life, parang meron pa tayo, Lord, kailangan namin to. Minsan, Lord, nagkakamali pa rin ako. Pero sinasabi ng Panginoong Diyos, lahat ng yan ay tinapos ko na at napagtagumpayan ko na. He is able to complete even the outermost. It means tell to Jesus, tell to God, what is your need? And it is already done. In your future, nag-aalala ka, huwag kang mag-alala in your future. Tell it to God and He is the one who will accomplish it. Do not fear. Do not have this anxiety. Do not have this depression. But be confident on Him alone. He is the one. Sabi nga nun, yung ibon, hindi nag-aalala. So tayo pang mga anak ng Diyos, mag-aalala. Parang, there's a power in sin. When we tap to God, or through Jesus, sabi doon, we can overcome our sins. Yung mga bagay na nag-e-entangle sa atin, nagpapahirap sa atin sa paglapit sa Kanya, when we tap to Him, there's a grace of God that we can say no to all ungodliness. Talking about relationship, talking about finances, talking about your future, talking about of your health. Sabi dito, it is complete and it is done. Jesus is able to save people completely and perfectly, providing a total forgiveness, redemption, and salvation. He is able to save. The better covenant is perfect because Jesus' sacrifice was once for all and fully sufficient. There is nothing lacking or needing to be added. It is everlasting because Jesus lives forever to intercede for us and His work never needs to be repeated. Grabe po, no? Look at this. Sabi doon po, yung pong Jesus na namatay sa iyo o namatay sa atin po, hindi po ako excuse doon. Namatay po siya sa atin dahil sa ating kasalanan. And after 3 days, nabuhay siyang muli. At pagkabuhay niya po muli, kapiling na po niya ang Diyos Ama at sabi daw po doon, nagdadasal siya para sa atin. Talking about, He pray for us. Gusto niya magkameron tayo ng magandang ugnayan sa Kanya. Gusto niya magkameron tayong magandang hinaharap. Gusto niya tayo ay magtagumpay. Ayaw niyang tayong talunan. Gusto niyang maintindihan natin na what He did is already finished. So we need to be confident on what He did. We need to be dependent only to Jesus. Yes, may mga talent po tayo. Sino dito may katabi kang mukhang talented? Mahirap na. Yes, kailangan po natin yung talent. Sino po dito may katabi kayo na talagang masipag? Ginagawa yung lahat, mabait, maka-Diyos, nagdi-disciple na araw-gabi, you make disciple. You read your Bible, okay po yan. But sinasabi po dito, we need to be dependent to God. Yes, may talent po tayo, pero we need to communicate to the Lord. Without you, I can do nothing. We need to trust only to His finished work. So as I end, we can have assurance in Him.
we can approach God with confidence. Because of what Christ did, hindi lang tayo assure sa ginawa niya, but pwede tayong lumapit sa Ama immediately. And Jesus is waiting for our call. Look at me. Bago tayo matapos, naiintindihan natin po na ganito yung access natin sa Kanya. Pero tanong, kumusta naman po tayo? Ito po yung ginawa niya sa atin. Pero in reverence sa ginawa niya sa atin, ano naman po yung response natin? Hope we doing what we doing because we know that He loves us. Ulitin ko po, ginagawa po natin yung mga bagay na ginagawa natin. We attend church, we read the Bible, we do good things, we serve the church because alam natin na mahal po tayo ng Panginoong Diyos. Pero hindi po natin ito ginagawa dahil gusto po natin ma-earn yung kaligtasan sa Kanya dahil ito po ay binigay na po niya sa atin. And second, yes, already forgiven na po tayo. Sabi ko kanina, yes, pagka nagkasala ka muli, pero ito pong pagkakasala nito ay hindi po pagkakasala na paulit-ulit mong ginagawa at ay hindi, sabi naman ni pastor, pinatawad na ako ni Jesus. Okay lang, kahit ako'y umattend ng Sunday, pero bukas, Monday, hindi na ako Kristiyano. Jesus! Lasing pala, no? Ay, okay lang na dito sa church, si pastor, okay na okay. Mag-share ng gospel, pero pagdating sa bahay, pinababayaan yung asawa, pinababayaan yung anak. Na everyday, ang ginagawa niya, puro kawalang hiyaan. Hope, it should not. Again, understanding what Christ did on the cross will motivate us to do the thing perfect to Him. Again, kung sino po yung Diyos na meron tayo, it will reflect kung sino po yung ating Diyos sa ating pong mga ginagawa. Sabi po dito, ang Diyos ay banal, walang bahid na kasalanan. The more we draw near to Him, the more our life we will be perfect. Again, the more we draw near to Him, the more our life will be perfect. Can we all stand up? And may I call the music team? Three points na meron po tayo. First, the law's limitation in Christ's better hope. Second, the better covenant is permanent and established as a lasting relationship that goes beyond temporary agreement. Last, the better covenant is perfect and complete. Let us pray. Lord, thank you that truly in you, Jesus, there's a better hope in the future. Thank you, Lord, that even today, we are praying, Lord, that in every circumstances that we had, you said to your word that you are able, even to the outermost, that you can answer a prayer. That in every promises that you gave to us, there's assurance. Not only assurance, but also there's a power that you're giving us. A power to have this changed life. Lord, we want to praise you because you are a God who is sinless,
You sacrifice and once for all offering of yourself to provide complete atonement for our sins. Lord, understanding all of this, Lord, give us a joy into our heart to fulfill your calling to every believers. If you are a believers, God called us in a great destiny ahead. God called us to overcome our fears. God called us to conquer this, what the Bible calls sins. And God give us assurance today that we can do it because He is a God who's in us. Lord, thank you for all the people na nandito po ngayon at ina-acknowledge namin ang iyong kapangyarihan na binigay sa amin. Thank you, God, for appointing Jesus, the perfect Son, as our high priest. Because of Him, we have a confidence to approach you, our God. I believe God wants us to make this moment na dahil naunawaan natin yung ginawa ng Panginoong Jesus, that He is a better high priest, nagkameron na po tayo ng puwang sa Diyos at meron na po tayong pagkakataon na humingi ng tawad sa Kanya. Understanding the 10 Commandments, it shows us that we are sinful. But nung dumating po si Jesus, yung Old Testament, yung 10 Commandments po, mas binigyan pa po ng diin. Sabi doon, kung ikaw ay nagkakameron ng galit, ikaw ay parang pumatay na. You are a murderer. Sabi po doon, nagkakameron ka pa lang ng nasa sa iyong isipan, ikaw ay adulterer na. You know what, church? Every one of us are fall short to the glory of God. But today, God is calling us to repent to our sins and make a reconciliation to Him through Jesus. Can we all close our eyes and bow our head? Let's take this moment to say sorry. God, I want to say sorry. You said to your word, sabi mo sa iyong kasulatan, na wala kaming ibang sasambuing Diyos kung hindi ikaw lamang. But Lord, sometimes yung pera, Diyos ko. Sometimes, Lord, yung school, yung activities namin sa school, pinababayaan ko na yung relasyon ko sa iyo, pero parang ito yung nagiging Diyos na meron ako. O yung relasyon na meron ako, ito na yung nagiging Diyos. Pero Lord, today, I want to make a reconciliation to you. Patawarin mo ko sa mga bagay na nagawa ko. Lord, today I want also na ikaw yung maging number 1 sa puso ko. I believe God is asking us today, sino bang pinakang-better sa puso mo ngayon? Kung meron, if you analyze it, it is the time na ako ang gawin mong prioridad. Tama na yung mga bagay na tinalikuran mo ako. Ako ang Diyos na hindi tumatalikod. Ako ang Diyos na nakako sa aking sarili. Ako ang Diyos na sumumpa sa aking pangako. Ako ang Diyos na nagbigay ng kasunduan. And I will make sure to you that if you rely on me alone, if you trust on me alone, if you become dependent in me alone, there's assurance for your better future. Can you all raise our hand to the Lord? Lord, you see our hand saying that we surrender all.
We giving to you all, God. All our anxieties, all our frustration. Or thank you, God, also that you giving us this confidence that in you, Jesus, there is assurance. In you, Jesus, there's a complete healing. In you, Jesus, there's a restoration of relationship. In you, Jesus, there's a restoration and healing of our bodies. Lord, we declare your name. In your name, there's a power in your name. So now we declare in the name of Jesus, there's a complete healing.